matagal mo nang gustong magkaroon ng PCX. Kaya lang, hindi kaya ng budget. Kahit anong gawin mong kwenta sa iyong sweldo, tumambling ka man, umiyak ka man, o sumigaw, talagang hindi kaya. So kung hindi talaga kaya ng budget, nandyan si Motorstar. Kaya sumama kayo sa akin, meron tayong ika-canvas at i-review na rin na Maxi Scoot dito sa Motorstar. Tara! 3, 2, 1, go! Yun lang mga ka-riders, nakakalungkot lang kasi pag sa motorsiklo talagang ang kilala lang natin yung Big 4. Okay, branded po yun, pero wag natin kalilimutan, brand din po ito Motorstar, hindi nga lang po siya sikat. Malaking tulong po to para dun sa hindi afford makabili ng mga branded na Big 4. Okay, ito natatanawan ko na yung ating i-review. Okay, wala akong masabi. Ang angas po nitong dalawang ito. Hindi po siya kamukha ng PCX, kamukha lang po. Dito tayo sa kulay white magre-review. Okay, ayan, para sa hindi kaya po ang PCX, meron ho kayong option. Ito, isa sa inyo magpipilian. Si Motorstar Easy Ride 150p. Okay, available po sa apat na kulay itong Motorstar 150p. Bali, ito nga po, glossy black, glossy white. Meron din po silang glossy red at saka glossy blue. Okay mga ka-riders, unang impression ko po, mas kahawig po siya, lalo na dito sa kanyang muka, dun sa Simjet X 150cc ng SYM nga po. So pumapangalawa naman bago pa sa SYM ay yung yan PCX na ang kanyang kahawig. Unang-una sa kanyang kulay, yan, kulay white. And then sa headlight, medyo magkaiba po sila ng headlight ng PCX. Okay, ito ho, bali ang ganda ng forma po ng kanyang headlight. Para talaga mukha na siya ng isang robot. Ayan ang kanyang kilay na DRL. At bali divided siya sa 5 na LED po ito. Ayan, ang ganda po ng forma talaga. Ayan, ito meron medyo pointed po dito. Parang singkitin ang kanyang mata, diba? Then yung kanya naman projector lamp na headlight. Ayan, full LED na rin. Ang ganda po ng pagkakaayos. Sigurado, ito po yung kanyang high beam. At ito ang kanyang low beam sa magkabilang dulo po. Bali, 4 na projector lang po ang ginamit. Kaya sigurado malakas po ang ilaw nito. Tama-tama may battery po. Matitignan natin mamaya kung okay pa talaga siya.
And then sa kanyang windshield yan, simple lang naman, hindi siya masyadong malaki. Medyo nakaangat siya, kaya hindi siya nakalapat. Kaya maganda rin pag halimbawang lilinisin natin, malilinis natin siya hanggang dito sa likuran ng kanyang windshield. Okay, nagsisilbing protection na rin po to ng kanyang instrument panel. Grabe, kamukha ho talaga. Hindi ko nababanggitin, talagang kamukha po. Sana all digital na rin siya, pero mamaya ma-check natin. And then sunod na natin yung kanyang malinis na chrome na naked handlebar. Okay, kapareha talaga. Okay, bali maganda rin ang kanyang pagkakahulma. Organized din yung kanyang mga cable, wala siyang magulong mga linya. Ito, napaka premium din po ng kanyang itsura. Okay, nandito na rin lang tayo sa naked handlebar niya. Okay, ito po yung kanyang mga switches and button. Okay, ito po yung kanyang horn nasa gitna, bali kulay gray. And then sa baba yung kanyang turning signals. And then dito po yung kanyang high beam, low beam. And then nakabukod po yung passing light niya o yung passing switch niya, ito. And then dito naman po sa kabila, ayan, meron siyang kill switch dito sa ibabaw. And then yung switch po ng DRL headlight, saka pwede siyang switch off pag hindi nyo gustong gamitin. And then yung kanya naman pong push button. Okay, sunod natin yung kanya mga decals. Grabe oh, talagang simple lang, walang masyadong fancy at colorful na decals or sticker. Bali to, simpleng brand name lang niya. Ayan, Motorstar. And then dito sa kapila, ayan, balance lang, Motorstar. And then wala nang duplication na or redundant na paulit-ulit na brand niya or model name. Then nakasunod ito sa kanya naman model name, Easy Ride 150P. Ayan, P as in Pogi. Hindi ko alam ang meaning ng P, ano, ayan, Pogi na lang. Bagay naman talaga, talagang Pogi naman to talagang si Easy Ride 150P. Okay, meron pa akong napansin na decals dito sa kanyang front fender. Ayan, Sport na kulay red. Sa kabila meron din ba? Kaya balance, dalawa siya. Okay, sunod natin itong kanyang upuan. O, di ba? Camelback type na rin ng tabas. Ayan, malalim siya ka driver seat, kaya sigurado mababa na seat height nito. And then dito sa kanyang back rider, ayan, maganda rin naman ang tabas. Okay, bali, ayan, meron na siyang tatak. Kaya stock po ito na seat cover ng Motorstar. Okay? One tone lang siya, pero ito meron siya ritong stitches sa pinakahati niya. And then ito pang isa napansin ko, nakabukod yung kanyang bracket. Ito meron siyang ready na nakabitan po ng top box. Hindi na tayo kailangan bumili ng additional na bracket. At dito na natin i-install. And then sa tail light, stop light niya, turning signals, all LED po ang ginamit. Okay, dito na po tayo sa kanyang front tire. May sukat po na 100 by 80 by 14 ang one-shing tire na to. Bali tubeless na po siya. And then made of alloy naman po ang kanyang mag wheels na matte black ang kulay. Okay, sa kanya naman pong front suspension as usual, yung telescopic fork na front suspension. And then sa kanya naman pong front brake, ito single disc na may dual piston caliper. Although maiksi po yung kanyang front fender, hindi na natin kailangan lagyan ng extension dahil fully protected na po dito sa ilalim yung kanyang engine. Kaya no worries sa talsik po ng putik in case na umuulan. And then 120 by 70 by 40 naman ang gulong po dito sa kanyang rear. Yun lang po, hindi siya kapareho ng PCX na mas maliit ang wheels dito sa likod. Nasa 13 inches lang po ang diameter ng PCX pero ito pareho na pong 14 inches. And then ayan yung kanyang mag wheels. Ang ganda rin po ng pagkaka-curve ditong kanyang mags. Dahil nga po yung kanyang single disc o yung kanyang rear brake na andito na po sa left side. Ayan, meron din po siyang dual piston caliper, single disc. Sa kanya naman pong rear suspension, ayan, naka unit swing naman po siya. Okay, ito sa kanyang CVT, sa crankcase, nandito pa rin po ang kanyang kickstart. Buti hindi po inalis itong kickstart, malaking tulong po kasi ito. Okay, yun lang po, walang kill switch yung kanyang side stand, kaya mag-ingat na lang po tayo. At alam ko naman marami naman sa atin na maalalahanin at iwawarningan tayo pag tayo ay naka side stand. So tayo, sa part natin, dapat lagi tayong alert kung naka side stand ba tayo o hindi. And then ito yung kanya naman pong pillion footrest. Grabe, ang ganda po nito. Ang lapad niya, although wala siyang rubber, pero alloy po ang material nito. Maganda yung pagkakahulma. Okay, check natin yung kanyang button ng seat at saka fuel. Okay, unahin natin dito sa fuel, ha. Okay, tatapat muna syempre sa... Bali, ignition po siya, hindi po siya keyless. Bali ito, susi po ang kanyang ginagamit. Okay, tapat sa seat fuel and then... Okay, ayun, pataas ang kanyang
takip. Bali meron pong 10 liters na fuel tank capacity itong si Easy Ride Motorstar 150P. Okay, sa fuel consumption po, nag-research tayo, maabot po ng 35 kilometers per 1 liter sa kanyang konsumo. Okay, sa top speed, alam nyo naman kapag gantong carburetor type pa rin po siya, and then air cooled, and then 2 valve pa rin po ang Easy Ride 150P. Maabot po ito ng 105 kilometers per hour ang kanya naman pong top speed. Okay, sunod naman natin yung kanyang U-Box. Tignan natin kung makakapagkarga ito ng full face helmet. Ano po? Okay, ayun. Nandahan. Yan. Aba. Ayos oh. Mukhang kasya po dito ang full face helmet. Ang lapad po niya kasi oh. Okay, andito po yung kanyang battery. Okay, check natin yung battery niya ha. Okay, ito po ang kanyang battery stock. MP 12V 7-2A o kanyang model name ng battery. Okay, ito po ang kanyang brand, Power Sport AGM battery. Okay. Siguro kukunin ko yung helmet ko ano para maisukat dito. Ayan, dito po nakapwesto ang kanyang battery sa gitna ng kanyang body. Ayan, ito po. Alam nyo, kadalasan mga ka-riders, hindi po talaga nagkakasya ang full face helmet sa mga Maxi Scoot na bago labas ngayon. Pero ito sana magkasya. Check natin. Mukhang malalim naman siya eh. Okay, ayan ha. May shape siya dito sa kanyang upuan. Tingnan natin ha. Okay, hindi po kaya. Baka mali lang ang pwesto. Baliktad natin. Ayun lang po mga ka-riders, malungkot na balita. Hindi pa rin po kasya ang full face helmet. Half face lang po ang kakasya dito. Ayan o, bukan natin ulit. Okay, ayaw po eh, ayaw natin pwersahin. Baka masira. Okay, although ano siya, hindi kasya po ang full face, malaki pa rin naman po ang space niya. So maglagay na tayo ng top box para sa ating mga full face helmet. At ito naman ay meron ng abang, kaya no worries na sa bracket. Meron na siyang naka-ready. Check na natin yung kanyang instrument panel. Buksan na natin. Okay, ayun. Okay, bali all white po sa unang display niya. Bali ang nagbi-blink na red, gasoline indicator po. Okay, ayan, bali wala pong gasolina. Obvious naman. Ayan, sabay sila nagbi-blink. And then ito po yung kanyang RPM sa ibabaw, yung 0 to 10. And then dito naman sa gitna, yun naman po kanyang speedometer. And then ito po yung kanyang odometer, itong 1 kilometer. And then ito maganda, meron po siyang voltmeter na naka-display, 12.2 volts. And then dito sa kabila, yung kanya naman pong clock o orasan, 6:20 AM. Mali ang oras. Check na natin yung kanyang mga ilaw. Ano po? Ito maganda, meron siya ritong ilaw din sa palibot po ng ignition. Ayan, kulay blue. Ayan, maganda to sa gabi. Check natin yung kanyang DRL muna. Okay, ayan ang kanyang DRL. Bali hanggang dito po pala, ayan, meron siyang DRL. So ayan, bukod pa dito sa kanyang kilay, meron din dito sa ilalim ng kanyang headlight. Kaya ang ganda po talaga tignan. Sunod natin yung kanyang headlight. Okay, ayan. Okay, maganda po to kahit nakapatay ang engine niya. Basta naka-on lang, bumubukas yung kanyang mga ilaw. Okay, bali ito po ang kanyang low beam. Yan, yung 4 na projector lamp na po yan. Okay, sige, i-high beam po natin ha. Hirap na solo. Okay, ayan. Kanyang high beam. Low beam, high beam. And then sa passing light po niya. Okay, mukhang gagana lang po ang passing light kapag nakabukas ang engine. Hindi po siya nagana kapag napatay eh. Wala po siya oh. Okay, check naman natin yung kanyang rear. Okay, ito po ang kanyang tail lights. Ayan, kulay pula lahat, tama-tama naman. And then, try natin yung kanyang turning signals. Okay, ayan, naka-left turn tayo. And then right turn. Okay, mukhang wala siyang hazard. Ano po? Okay, wala po siyang hazard. Okay, sa kanya naman pong stoplight. Ayan. And
then dito naman tayo sa kanyang horn. Wow, malakas ang busina po pero hindi masakit sa tenga. Ayos. Tingnan nga natin dito sa harap. Okay. Okay, check naman natin yung kanyang packet dito sa left side. Okay, nandito na po ang kanyang charging port. USB ready na po siya. Ayan. And then medyo maliit lang po yung kanyang bulsa dito. Kaya konti lang po may lalagay natin. Mukhang miski cellphone po ha. Pero check natin yung ating cellphone kung kakasya. Kasi mahaba po yung cellphone natin eh. Aba, kasya naman pala. Ayan. Malalim naman pala siya. Okay, ayan. So pag mag-charge, safe na siya sa basa ng ulan at saka sa hulog. Dahil meron siyang cover. Okay, kasya po pala. Then sa kapila. Okay, wala po. Wala po siyang box dito. Ito lang po yung sa kanyang emergency. And then no worries tayo sa kanyang tambucho dahil malaki po ang kanyang heat guard. Although wala po siyang heat guard dito sa kanyang elbow pero malalim naman po siya. Hindi na aabuti ng ating paa. At dito ho, ayan, hanggang dito sa kanyang tip ng muffler. Protected tayo sa kanyang plastic na heat guard. Okay, meron lang pong 700 ml na engine oil capacity itong si Easy Ride 150P. And then ayan, naka-air cooled pa rin po ang kanyang cooling system. And then pagdating naman po sa kanya namang fuel supply system, bali carb type pa rin po siya or carburetor. Okay, bago natin sakyan, meron po siyang net weight na 108 kilograms. And then sa kanyang ground clearance, the same lang po sila ng ground clearance ni Easy Ride 150Q. 147mm ang kanya naman pong ground clearance. And then pagdating po sa kanyang seat height, nasa 760mm. Kaya expect na natin mababa lang po ito. Kayang-kaya ng ating mga average height na rider. Okay, bali inalis muna po natin sa center stand. Ayan, naka-side stand na po siya. Okay naman ang kanyang tindig, hindi siya mapupuwal dahil maganda po ang kanyang pagkaka-slant. Okay, sige, sakay na tayo. Okay, tayo po ay 5'8" ha. Okay. Ayan, abot na abot natin oh. Tanggalin muna ang side stand. Medyo malapad po ang kanyang upuan kaya medyo natitiya tayo ng konti. Pero dahil 5'8" po tayo, ayan, kaya naman pong lapat pa rin ng paa. Okay, ayan. Napansin ko yung kanyang footboard medyo mahaba. Tingnan natin ha. Atras tayo. Ayan, pwede mag-extend po ang ating hita. Although mahaba po ang aking bias eh. Kaya ito, komportable po sa akin. Eksakto po. Eh mamaya pakita ko sa inyo yung kanyang view. Ano po, sa side. O, ayan. And then dito sa baba. Ayan, malaki po ang allowance. So, okay, tama-tama. Ito, pwede pa nating gamitin tong likuran. So ito yung kanyang pillion footrest. Ayan. Basta wag lang kalilimutang itaas pag hindi ginagamit at matulis po. Masakit nga pag nadalilulod. Okay, ayan. Nung una akala ko po mahaba yung kanyang handlebar. Pero sakto lang po pala. Almost the same sa PCX. Okay, turning radius. Okay, malayo po. Merong mga half inch na allowance ating hita. Kaya hindi po tayo dito aabutin kapag sharp curve. Nakatulong po yung maigsi niyang bar end. Siguro kung lalagyan pa natin ng mas mahaba, medyo didikit na sa ating hita. Pero okay lang yan. Tamang-tama lang po yan. Okay, check muna natin yung kanyang mga brakes. Pareho na po silang disc brakes sa front at rear. Kaya ito, unahin natin muna sa rear. Okay, malakas po dito sa rear. Dito sa brake lever sa kaliwa. Okay, sa harap naman. Okay, almost the same sila ng kapit ng lakas ng preno po dito sa front at rear. Okay, then sa kanya namang rear suspension. Okay, sumasabay naman siya. Although hindi ko masyado maramdaman kasi itong upuan niya medyo malambot po eh, kaya komportable po.
Okay, nandito po si Sir Bert Ferrando, siya po ang branch manager dito sa Motorstar Santa Cruz, Laguna. Very accommodating po ito, kaya kung may kailangan po kayo dito sa Motorstar, may bibilhin kayo, hanapin nyo lang po si Sir Bert. Sir Bert, good morning po ha. Good morning. Okay. Sir, ask ko lang po, magkano na po ang cash price nitong Easy Ride 150p? Cash price ng Easy Ride 150p is 71,000. 71,000 sir, ano? Mas mababa pala siya sir sa 150Q. Okay, bali ano po kasi ito? FI po. Dito sa ating Motorstar Easy Ride 150p ay carburetor type pa rin po siya sir, ano po? Okay sir, sa installment naman po, magkano po ang down? Nagda-down kayo ng 21,300. So, good for 18 months. Ang magiging monthly niya for 18 months is 3,161. 3,161. So, pag updated po kayo, may rebate na 400. 400 sir ang rebate. Yes. Okay, Updated. So, magiging 2,761. 4,542. 4,542 per sa 1 year, ano po? 1 year. So, rebate pa rin ng 400 pag updated. So, bali 4,142. And then sa 6 months sir? Sa 6 months naman, may monthly tayo na 8,683. So, rebate 400 pa rin. So ngayon sir, yun lang po ang option nyo sa installment. Okay. Ngayon pa lang, yun. Pero kaganda naman sir, zero interest siya, ano sir? Kaya Malaki affordable. down payment, pero ano siya? Hindi masakit sa monthly, ano sir? Okay. Kaya kaya sa bulsa. Okay. So, if ever na may gustong kumuha, so malapit lang naman kami along the highway. So, Barangay Pagsawitan, located. Yung store namin, pwede kayong pumunta dito anytime kasi may mga unit naman po tayo. So, today. So, if ever na gusto nyo mag-apply online, so visit lang kayo sa page namin. Anong page po natin sir? Motorstar Santa Cruz. Okay. Yan lang po. Sige sir, maraming salamat sir. Okay, thank you.